general reminder na paalala sa mga membro ng korte. Mag-message. Teka, nakalimutan naman nyo yung sinumpaan natin dito na tayo ay magre-render ng impartial justice bilang mga senator judges. Parang maya naman kayo ng konti. Di ba? Huwag naman yung masyadong halatang-halata. No. Hindi ko na nga kayo pinupuna o kino-call out kapag nagdidepensa kayo dito avoid yung mga sa actual na hearing Pero medyo kumambyo naman kayo din sa mga ganyang mga pagtutrol sa social media. Halatang-halata naman masyado. Diba alam mo ba yun? Meron mang sanang acknowledgement na gano'n. Pero hindi ko alam kung gagawin nila yon. Kasi tayo ko lang napapansin na sa Senado, in particular, diba, parang may allergy sila na na sitahin yung kanilang mga kapwa senador. Di ba, nung kaso nga ni Bato de la Rosa na ilang po hindi pumasok, yung kahit may nag-file na ng ethics complaint, walang pinuntahan. Kasi, diba, ayaw nilang sinisita yung mga kapwa nila Kasi siguro naisip nila baka mamaya, balang araw kami naman yung malalagay sa ganyan. Pero sa akin, talagang may pagtingin at pagmamahal sila sa institusyon ng Senado. Divide yung House. Napapahiya rito yung mismo institusyon ng Senado bilang isang impeachment court. Tama, kasi paano ka bang maniniwala na impartial to proceeding na ito kung yung isang membro nyo, isang senator judge, ganyan nakagarapalang kilos. Yung halatang-halata na, yung wala nang tinatago. Wala nang kahihiyan, wala nang pretense, wala na, diretso na lang na iwas sa mga ang linaw ng kanyang pagkiling. To the point na yun nga, sinisiraan niya at tinotroll niya ang isang abogado na nag-a-appear sa harapan nila. Nakakahiya. Na si BP Sara. Ito may isang basahin ko tanong ni Noel Esquela. What are the limits, if any, to Senator jurors' latitude freedom to ask questions of either the prosecution or respondent beyond the mere clarity? How may the same actions be addressed by the number 1 presiding officer, number 2 senator judges, 3 either of the contending parties or the public? Bago sagutin na Attorney Barry, alam niyo isang requirement dito kung senator judge ka, circumspection. Importante po kasi yun. Pero pag wala kasing circumspection at self-awareness, walang kwenta lahat ito. Yung mga binabanggit ninyo. Go ahead. Hindi, una, ako ang pinaka-closest analog na dito, yung pinakamalapit na comparison sa senator judges acting as impeachment court. Yung isang collegial body na nagdi-decide like the Supreme Court. 15 members, lahat kayo judge. Sa oral arguments, walang wala namang limitation yan I suppose among themselves, pwede silang mag-usap at mag-agree. Ito lang yung limitasyon ng mga tanong natin. Pero once nandun na, walang pwedeng pumigil sa isang hindi naman siya Senate President. Judge na sa anumang line of questioning ang piliin niyang i-pursue. Kasi lahat kayo equals. Ako ang pinaka na dito, siguro yung presiding officer can remind. Di ba? Parang mag-reminder siya na ito. Pero hindi niya pwedeng pigilin yung pagtatanong. Sa ordinaryong korte, yung sa trial court, kung yung judge tumatawid na ng linya, hindi na clarificatory questions, pero parang nag-aabogado na, parang isa na sa mga parties, ang remedyo, i-correct siya nung appellate court. Diba? Pero sa kaso kasi ito, wala namang appellate court Wala. Under the Constitution, yung Senado has the exclusive power to try and decide cases of impeachment. So, walang apila. Walang bantay dito na pwede mag-call out sa kanila. So, talagang umaasa lang tayo na yung binanggit mo, sariling circumspection, sariling disiplina, sariling nasa ethics na lang sa sarili, di ba? At sa taong bayan, yun na lang ang re-renda sa mga miyembro ng impeachment court na ito. Ngayon, doon sa isang aspect ng tanong niya, yung
possible disciplinary proceedings bilang bilang abogado. Eh iba yun. Labas yun doon sa coverage ng impeachment court. Tatlong hearing. Yung mga senator judges na lawyers, obviously, subject sa disciplinary jurisdiction ng Korte Suprema when it comes to yung kanilang mga actions. So, gaya ng binanggit ko kanina, di ba sinayit ko yung Canon 2 Section 1, Canon 2 Section 30. Sa tingin ko, malinaw na paglabag yung ginawa ni Senator Pia na ito. Ako tingin ko, pwedeng aksyonan yun ng Supreme Court para magbigay ng parusa sa kanyang kapasidad bilang abogado. At yun, labas na yun doon sa anumang proceedings sa Senate Impeachment Court. Pero sana lang, meron isang tumayo rin na Senator Judge. Parang ginawa nung mag-iingat na sila. mga Tulfo before. Sana. Your Honor! Dapat may ganun man tayo matinig sa Wednesday sa resumption ng impeachment trial. Your Honor! Hindi mo na ako sabihin, I would like to condemn in the strongest terms. Pinanonood natin ay Nakalaan ganun. credit Paalala. sa Fox. Kasi tama ka eh. Parang ang at stake na dito, credibilidad ng institusyon. And at the minimum, tingin ko talaga, kailangan nilang kayo po yung nanonood sa aking YouTube na channel. hindi tama yung nangyari dito. Oo nga, stronger ang ini-expect ko eh. Kung ako lang, dapat meron talagang sanction. Pero given yung kanilang hesitation sa pag-sanction ng kapwa nila senador. Kaya ako, sige na, maski recognition na lang, maski meron lang pagkilala na mali naman itong nangyaring ito at paalala naman sa lahat na, di ba, mag-connory naman tayong, hindi tayo troll dito, mag-connory naman tayong meron pa ring dignidad itong institusyon na to. Mag-connory naman tayo na kahit paano nag-e-effort tayo na tumupad dun sa ating sinumpaang gawin na magiging impartial tayo dito. Kasi, wala na eh, parang, kumbaga, itong Senadong ito nagtatrabaho ito para sa atin. Diba? Bilang